Chapter 21. Okay, then. Make me fall in love with your dish. Paghahamon ni Helena sa kanya. Na-inlove ka nga sa noon kahit hindi kita naipagluto, diba? How much more ngayon? Napailing-iling na lang si Helena habang nakangiti. I love that confidence in you, ha? Bilasan mo na. Nagugutom na ako. Naghihintay na panigurado sa bahay ang anak ko. Anak natin. Pagtatama ni Timothy. Parang noon lang nang makalabas ito ng hospital ay tinataboy siya nito palayo. Niayaw nga nitong akuan kahit si Tinsley man lang. Pero naiintindihan naman niya iyon. Ang importante sa ngayon ay tanggap na sila ni Timothy at naniniwala ito sa kanila kahit na hindi pa tuluyang bumabalik ang alaala niya. Ang sarap lang sa pakiramdam ni Helena na akuan na ni Timothy ang bata. Iniwan na muna niya si Timothy na nagluluto sa kusina. Mukha kasing sineryoso na nito ang pagluluto. Habang nagkakape ay gumala muna siya sa labas para pagmasdan ang magagandang mga pananim. Malawak ang bahay ni na Timothy. Masyadong malaki para lang sa kanya. Kaya naman siguro sinadya ng Diyos na biyayaan siya ng isang munting prinsesa na maglilibot at maglalaro sa loob ng malaking bahay na ito sa hinaharap. Dinaman ni Helena ang samyu ng sariwang hangin. Napapangiti siya sa mabagal pero siguradong proseso ng pagbabalik ng mga alaala ng lalaking mahal niya. Sabihin man nila na wala siyang kasalanan sa lahat, pakiramdam niya, a part of her is also to blame dahil hindi niya pinagbigyan si Timothy sa kahilingan nito na huwag silang umalis. Pero ngayon, she'll make sure to do her part. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni niya ay napasinghot siya ng isang hindi kaaya-ayang amoy. It smells like a burnt toast. Napakunot agad siya ng noo. Did he mess up? Tanong niya sa kanyang isipan. Patakbo niyang pinuntahan ang binata sa kusina. The coffee almost spilled in her blouse. Tim, what's that smell? Napansin niya na aligaga ito at tila hindi mapakali. What smell? Wala, pagsisinungaling nito. Ano yang tinatago mo sa likod mo? Wala-walata, doon ka na kasi. Dama po ang mga tingin ni Helena sa lamesa. Hindi niya alam kung maiiyak siya o matatawa sa itim ng niluto ni Timothy. What are these? Simpleng napakamot si Tim ng batok niya. Hehe, sorry. How can I fall in love with these burnt meals? Pang-aasar ni Helena. First time, kapag ako talaga gumaling, hindi lang sunog na bacon, sunog na hotdog, at sunog na sunny side up ang ihahain ko sa'yo. Talaga ba, Tim? She chuckled. Ako na nga. Sabi kasi kanina na ako na, Ayaw paawat tingnan mo tuloy. Huwag mo nga akong tawanan. Baka natangay rin ang cooking skills ko dahil sa amnesia. Sinisi mo pa ang sakit mo, ha? Ewan ko nga sa'yo. Ako na riyan, yabos mo na yang tostadong tinapay sa likuran mo at huwag mo nang itago pa. Amoy na amoy ko yan hanggang sa labas, Natatawa tuloy na inilapag ng binata ang sunog na toast bread sa mesa. Sa labas na lang kaya tayo kumain. Dalhin natin si Tinsley. Baka magtampo na yun sa kin, Ngumiti si Tim. I think that's a good idea. Oras na para magpakadadi naman siya ngayon at bumawi sa anak nila. Masyado ng maraming masasamang nangyari. Deserve rin ng anak niya na sumaya. Let's just wrap things up here at ibigay na lang sa dogs. Sayang ang pagkain, Tim, liling-iling na wika ni Helena. Nang makauwi sila sa bahay ng mga de Guzman, nagtanong ng agad si Helena sa mga maids nila kung nakauwi ang ate Helen niya. Pero it turned out na ilang araw na rin pala talaga itong hindi pa umuwi. Naisip niya na baka natauhan na ito. O kaya naman ay naglaylo lang muna. Pero kahit na ganun pa man, sigurado siya na basta ganitong wala na namang paramdam ang ate niya ay naghahanda na naman ito ng maitim niyang mga balak. The coast is clear. Walang kalaban. Pagbibiro pa ni Helena. Mommy, bungad agad sa kanya ni Tinsley nang makita siya nito. Nandito na pala kayo. Aba, magdamag naghintay ang batang yan sa inyo kagabi. Hindi na nga natulog ng maaga kahihintay. Ang mommy ni Helena ang nagsalita. Totoo ba yun, sweetie? Nag-aalalang tanong niya. Tumango ang bata. Yes, Mom. I already missed you and Dad too. Oh, I am glad that you behaved last night, anak. Sa susunod kapag hindi kami nakauwi agad kay Grandmommy ka na lang muna ha. Hi, Tinsley. Bati ni Tim sa anak niya.
Medyo awkward pa siya dahil pakiramdam niya kasi ay first time niya itong babatiin. He can't remember the feeling of being close to his daughter before. Kung may naramdaman man siya, iyon ay ang matinding lukso ng dugo na naramdaman niya lang when he learned to accept the fact that he has a daughter with Helena na nung una ay ayaw niya talagang tanggapin. Ngumisi si Tinsley. Sobrang lapad no na tila abot tenga. Kids really are this pure. Daddy, she uttered and ran to her dad sa kanya ito niyakap ng sobrang higpit. I missed you, Daddy, wika ni Tinsley. She's soon to cry. Naiyak lang talaga siya kasi ngayon. Hindi na siya pinagtatabuyan ng daddy niya. Sa wakas, natanggap na siya nito. Lahit na hindi pa lubusang bumabalik ang mga alaala nito. I missed you too, anak. He said in an awkward tone. Ang sabi ng mommy mo, we can eat breakfast outside. Would you like to come with us? Really? Limed loved ta. Nagtititiling sigaw nito with matching talon-talon pa. Calm down, anak. Maliligo lang si mommy at aalis na tayong tatlo ng dad mo. Palam ni Helena. Before she go to their room ay nitap pa siya ng mommy niya sa balikat. Anak, I am so proud of you. Bulong nito. Tila gustong umiyak ni Helena nang marinig niya ang mga sinabi ng mommy niya. Gusto niyang maiyak sa tuwa. Maski siya ay proud sa sarili niya. She can't imagine na sa lahat ng dagok na dumaan sa buhay nila, sa buhay niya ay nalagpasan niya iyon at patuloy pang lalampasan. Thank you, Mom. Kung buhay pa si Xander, sigurado ako magiging masaya rin siya para sa'yo. Masakit na napangiti si Helena nang maalala ang binata. Xander gave her almost everything but it never became enough para piliin niya ito. Umuwi at umuwi pa rin talaga ang puso niya sa totoo niyang tahanan si Timothy. Kung nasaan man si Xander ay alam niya na payapa na ang puso nito. Hindi na niya ito masasaktan pa. Are you okay? Nag-aalalang tanong ng binata kay Helena. Kanina pa kasi ito tulala sa biyahe. Hindi na nakaimik. Para bang may malalim na iniisip. Pasensya na. I was just thinking of Ate Helen. Bakit? Mabigat siyang napabuntong hininga. Hindi na kasi siya nakakauwi. What if something bad happened to her? Zero, paano kung may pinaplano na naman siyang hindi maganda? Huwag mo muna iyang isipin. Set it aside. Ang importante sa ngayon ay tayo. I want my memory with you back, Helena. Ayaw ko ng ganitong pakiramdam. Na para akong nakakulong sa mga bagay na hindi ko maalala. Hindi ako makausad. What if it's no time who can help you regain your memory? Stop thinking about that. Once you gain your memory back, will you keep your promise with me? Paninigurado ni Helena. Ang tina't ukoy niya ay ang pangako ni Timothy na kapag bumalik na ang mga alaala nito ay hindi na siya mag-aaksaya pang pakasalan si Helena. Of course. Hindi na yun panahon para aksayahin ko ulit, Helena. You truly showed me how you love me unconditionally, at dapat ko lang iyong suklian hindi dahil bilang kabayaran, kundi dahil alam ko sa puso ko na mahal kita kahit malabo pa ang nakaraan natin sa aking mga alaala. Salamat, Tim. Hindi mo alam kung gaano kami kasayan ng anak natin na kasama ka na namin ngayon. Ang hiling ko lang naman noon, kahit para na lang sa bata. Kahit siya na lang ang maalala mo, but now, even if your memory isn't totally back, you are with us. At doon ako mas nagpapasalamat. Mom, Dad, why do you keep on having a drama? I am so hungry already. I want to eat na. They just chuckled. Napaka-bossy rin talaga ni Tinsley minsan. When they arrived at the restaurant, nag-order na agad si Helena ng makakain nila. She's dead hungry. Kung hindi lang sana pinalpak ni Timothy ang niluto niyang agahan, di sana busog na silang dalawa ngayon. Wala silang kaalam-alam na kanina pa pala nakasunod sa kanila si Helen. She even entered the restaurant kung saan kumain ang tatlo. She has been following them around since kanina lang after her emotional breakdown. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Nakasuot pa siya ng shades at isang round na sombrero as her disguise. She also hid herself in a big magazine na kunwari ay nagbabasa pero ang totoo, nag-aabang lang siya ng tiyempo. This is a good place para mapahiyan niya ang kapatid niya. Maraming tao. She wants attentions. Yes, gutom na gutom siya sa atensyon.
She sipped on her orange juice na in-order niya habang nag-aabang na magbalik si Helena sa upuan nito. Nang makaupo na ang kakambal niya, doon na siya tumayo at hindi nag-alinlangan pa. She fiercely poured the cold orange juice in Helena's head. Napatayo si Helena sa gulat. "Oh my gosh!" She screamed and gasped. "Helen, what the hell did you do?" Nag-aalalang lumapit si Tinsley sa mommy niya. "Mommy," nagulat ang mga tao. Ngayon lang kasi nagkaroon ng ganitong tagpo sa isang sikat na restaurant na ito. Tuloy, imbes na kumain ay pinagpiestahan sila ng mga ito. Ang iba pa nga ay kumuha ng kanilang cellphone to shoot what's happening. "Everyone, listen to me," panimula ni Helen. Nakaramdam ng takot si Helena sa kung anong possible nitong sabihin but she remained calm. "This girl right here is my twin. It's obvious, right?" Dugtong pa ni Helen. "And this bitch is flirting with my man. She betrayed me. Imagine, my own sister is betraying me. May nangyari sa kanila ng boyfriend ko while I'm gone. At nakikita nyo ang batang iyan na kasama nila. That's the fruit of their mistake. See, magkakasama ngayon ang mga ahas. Nanoklo na nga, nag-iwan pa ng lason sa katawan. Ate Helen, stop it. You shouldn't disclose anything to anyone regarding our problem. That's not being mature." Saway ni Helena sa kanya. Helen scoffed. "What's being mature then, honey? Ang mang-agaw ng lalaking hindi sayo. Tandang padamdam. May sa aso ka rin, ano? Makatiba talaga kaya kailangan mong ipakamot. Tandang padamdam." Ha! Hindi na napigilan ni Helena ang sarili niya. Napabitaw siya ng isang malutong at pagkalakas-lakas na sampal sa ate niya na siyang nakapagpabakat ng palad niya sa pisngi nito. What the hindi pa natatapos ni Helen ang sasabihin niya ng isa na namang sampal sa kabilang pisngi ang natamo niya. Nanggalaiti siya bigla sa galit. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata nito sa panginginig. "Baliw lang ang maniniwala sa iyo, Ate Helen. Nirerespeto kita bilang ate ko. And I still have decency. Kung sino man dito ang maniniwala sa iyo, kawawa sila." Gag-antay pa sana si Helen ng sampal pero nahawakan na agad ni Timothy ang kamay niya. "Touch her at kakalimutan kung minsan na rin kitang minahal, Helen." Pagbabanta nito. "Guards, please, pick this girl up. Hindi maganda ang ginawa niyang panggugulo sa restaurant niyo." Utos ni Helena. Nagmadali naman ang dalawang gwardiya na akayin si Helen papalabas ng restaurant na iyon. "Bitawan niyo ako. Ang dudumi ng nga kamay niyo. Get off me, iwaw." Pagsusupleda pa nito at direng-diri na hawakan ng dalawang gwardya. "Helena, are you okay?" Bakas sa boses ng binata ang pag-aalala. "I'm okay, Tim." Bumantong hininga ito. "Where's Tinsley?" Nagkatitigan pa silang dalawa na parehong walang alam. Then they heard a sudden cry under the table. Naroon nga si Tinsley at mukhang natakot kaya nagtago. "Anak, I am so sorry for what you have seen." Teary-eyed pa ang bata nang lumabas mula sa ilalim ng mesa. Hinandang ito ng daddy niya. Naghubad ng coat niya si Timothy para ipangtakip sa basang damit ni Helena. "Here, isuot mo muna ito at baka lamigin ka." "Salamat, Tim. Hindi magandang mag-away sa harap ng hapagkainan pero walay. Hindi ko na talaga natensya ang ate ko. Mommy, I am afraid of her." Nanginginig pa ang bibig ng bata nang sabihin niya iyon. Hate na hate talaga ni Helena na nadadamay ang anak niya sa mga kaguluhang ito. He the ogre is fighting innocent. Paano nakakaya ni Helen na idamay ito sa problema? She's just too young for it. Sass. Calm down, sweetie. Let's just forget about today, okay? Pagpapakalma ni Helena sa anak niya. But deep inside ay nag-aalala na siya. Paano kung mas malala pa rito ang gawin ng ate niya sa hinaharap? Huwag naman sana. Umaasa pa rin siya na matututo ang ate niya. Na magiging masaya na lang ito para sa kanila sa hinaharap kung anuman ang mga susunod pang mangyayari. Tila walang naganap kung tapusin ni Helena ang pagkain nila. Ayaw niyang ipalabas sa mga tao na dahil lang doon ay aalis sila. Hindi siya talunan. They went here in peace at alam ng mga tao kung ino ang nagsimula ng gulo. Kung mayroon mang dapat mahiya ay ang ate Helen niya iyon na kinaladkad na ng mga gwardya palabas ng establishment. Isang linggo matapos ang insidenteng iyon sa restaurant ay umulan ang viral video ng kambal sa internet.
Ang daming nagbigay ng kani-kanilang conclusion at mga haka-haka. Hindi naman bulag at bingi si Helena para hindi niya iyon malaman. She also has her social media account at maingay nga ang social media dahil sa nangyari. Hindi niya akalain na magva-viral iyon kahit na aware siya na maraming nag-shoot ng insidenteng iyon sa restaurant. Sis, bungad agad ni Bea kay Helena pagpasok nito sa opisina. Hanggang ngayon kasi ay ito ang nag-take over muna pansamantala sa pamamahala ng business ni Helena since nakafocus siya sa pag-aalaga muna kay Timothy at sobrang daming bagay rin na nangyari lately samahan pa ng pagkamatay ni Xander. Alam mo na ba yung kumakalat na viral video niyo? Aligaga nitong tanong. Na-stress lang talaga si Bea kasi sa dami ng nambabash na ngayon kay Helena, nabawasan din ang mga clients nila. Karamihan sa mga ito ay nag-pull out ng kanilang partnership sa beauty line ng dalaga, LM fully aware, Bea. Hayaan mo na sila, hindi tayo uusad kung malulugmok tayo dyan. But, some of our clients canceled us. Bea sounds so frustrated. Sino ba naman ang hindi? Parang kailan lang nang umpisahan nila ang branch nila sa Pilipinas at inulan agad sila ng mga tagatangilak ng produkto nila. Wala silang naging problema over the months. Ngayon lang talaga nang nagkaroon ng issue. Bea, paniniwalaan pa rin nila kung anong gusto nilang paniwalaan. Huwag na natin silang pilitin na kumuha ng stock sa tin if they don't trust us, they're free to go. Mainit ang ulo ni Helena dahil sa nangyari but she somehow managed to stay calm. Ayaw niyang magpadala sa galit niya. Yes, she's also bothered like her friend, Bea. Pero kung magpapaapekto sila dito, hindi ito makakatulong, friend, sigurado ka ba na magwo-work ito? Nag-aalangang tanong ng kaibigan niya. Binagsak ni Helena ang kanyang kamay sa lamesa. Kailan ba ako nagpatalo, Bea? Sa dami ng laban na naranasan ko all my life, I came back winning. Sa tingin mo ba ito lang ang magpapabagsak sa akin? This is just a challenge of my faith and capabilities. Babawiin ko ang mga clients ko. I will bring back my name na niyurakan ng ate Helen. Makikita niya, Bea, hindi maitatanggi ni Helena na naapektuhan siya ng mga nangyayari but it cannot stop her. After all, sa dami ng mga kinaharap niyang dagok sa buhay. Kahit pa sabihin na ate niya ang kakalabanin niya, sariling dugo niya, wala na siyang pakialam. Mabangga na ang dapat na mabangga. Because at the end of the day, blood is not always thicker than water. Minsan, mismong kadugo mo pa ang maglulubog sa'yo sa putikan. Kung ito ang gusto ng ate Helena niya, then she'll play her game. Anong plano mo ngayon? Everyone thinks you're her Timothy's third party. Walang hiya rin talaga iyang ate mo, Sana ba nilihi ng mommy mo yun at ganun ang ugali noon ngayon? Sinira na niya ang pangalan mo, Iba na to, Helena. Pangalan mo na ang nakataya dito. Pangalan mo na ang nasa Syra. All I need is to make sure na babalik na ang mga alaala ni Timothy sa akin. Everything will be back to its place, Bea. I am sure. Wala kang gagawin laban sa ate mo. I will file a case against her. Napatayo si Bea Sonner-inig niya. Kilala niya si Helena. Matalik niya itong kaibigan noon pa man. And hearing her being this serious is making her anxious. Sigurado na ba siya sa balak niya? Ano, sigurado ka ba? Teka sandali, I will sue her for this, Bea. This is libel. At walang pamilya kung ako na mismo ang inilagay niya sa alanganin. Pagdida ni Helena, you'll sue who? Anong nangyayari, anak? Mom, Helena uttered. Napalingon silang dalawa sa kanilang likuran. Ang mommy ni Helena ang dumating at may dala-dala itong lunch para sa kanya. Mukhang narinig pa nito ng kaunti ang huling pag-uusap ni na Helena at Bea. Isa, sinong kakasuhan mo? Bakit iyan ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Tita, kasi, si Ate Helen, Mom. Kakasuhan ko siya. Napahawak ang mommy nito sa kanyang dibdib. Naguguluhan siya sa nangyayari. Alam niyang nagkakalabuan ang mga anak niya these past few months pero ni minsan ay hindi niya inasahan na haantong sa ganito ang lahat. Anong kaso? Bakit kailangan ng kaso? Anong nangyayari? Hysterical na sigaw ito. Mom, you did not know what she did to me. Sinira niya ako sa harap ng maraming tao. I will sue her of libel, Mom.
Wala na akong pakialam kung kadugo ko man siya o ate ko siya ni hindi na nga niya tayo tinuturing na pamilya. I will make sure that she will be in jail because of spreading false to everyone. Hindi, Helena, hindi mo yan gagawin sa ate mo. Sigaw ng mommy niya. Why not, mom? Matagal na akong nagpipigil, mom. Matagal ko nang kinakaya ang lahat ng mga pinagsasabi at pinaggagawa niya sa akin, kay Tinsley at kay Timothy. Oras na para gumawa naman ako ng aksyon laban sa kanya. Hanggat ganyan niyo siya sinuspoil, she will never learn her lesson. Naiyak ng sigaw ni Helena. Nagsisitaasan na sila ng boses ngayon at gustuhin mang mag-butt-in ni Bea, hindi niya magawa dahil alam niyang it's between families alone. Hindi siya dapat na makialam sa problema ng pamilya ng kaibigan niya kahit kung tutuusin ay parte na rin siya nito. Walang magkakasuhan sa pamilyang ito, Helena. Hindi ako papayag na may makukulong sa pamilyang ta, naiintindihan mo ba? She bursted into tears. Why, mom? Kung siya ang maninira okay lang. Pero kung ako hindi pwede, ganun ba, mom? Hindi yan ang ibig kong sabihin, anak. Ayaw ko lang na humantong na kayo sa ganyan. Pwede niyo pa naman siguro iyang pag-usapan, di ba? Mom, are you blind? Hindi kita maintindihan, Nakikita mo ba si Ate Helen ngayon? Hindi na siya ang Helen na dati nating nakilala. Ibang-iba na siya, mom. Wala nang makakapigil sa kanya sa maitim niyang balak. At hindi siya titigil hanggat malaya siyang nakakagalaw. Her mom cried on bended knees. Tuluyan na itong nababaliw sa nangyayari. Anak, no. Huwag mong ipakukulong ang ate mo, parang awa mo na. Gusto ko pang mabuo ang pamilya natin. Hindi ganito. Maawa ka. Ako ang nagmamakaawa sa iyo. Ako na alang ang tingnan mo, Helena, anak, please. Nanginginig sa galit sa ate Helen niya ang dalaga pero nang makita niyang napaluhod na ang mommy niya sa pag-iyak ay tila nanlambot na lamang siya. She couldn't bear seeing her mom cry on bended knees. Ang hindi niya matanggap ay nagmamakaawa ito para sa ate niya na hindi karapat dapat sa mga luha nito. Mom, tatanungin kita, what is a family for you? Hagulgol na tanong ni Helena. Hindi na nga siya makakita ng husto dahil sa bumabara na ang luha sa kanyang mga mata at natatabunan na nito ang vision niya. Family is home, anak, a home where we find peace and security. See, mom, see the absence of peace and security in our family now. It's no longer home, mommy. Pero kung iyan ang gusto nyo, I won't file a case for her anymore. Pero lalayo na kami ng tuluyan sa pamilyang sinasabi nyo. Matapos niyang sabihin iyon ay kagat-kagat niya ang kanyang labi na lumabas ng opisina niya. Ayaw niya dong magtagal na naroon ang mommy niya. Nasasaktan siya ng 100 beses lalo pa at nakikita niya itong umiiyak at nagmamakaawa in behalf of her evil sister. Sis, saan ka pupunta? Sigaw pa ni Bea but Helena acted as if she hears nothing. She slammed the door and left. Si Ate Helen ang dapat na lumuhad at magmakaawa sa kin na patawarin ko siya. After everything that she did to us, to my family, aniya sa isipan. Galit na galit niyang hinampas ang manibela ng kotse niya. Punong-puno ng kirot at bigat sa dibdib ang puso niya ngayon. Hindi na niya alam kung kailan pa ba yun gagaan. Kailan pa ba niya matatanaw ang magandang bukas, layong ngingiti naman sila at hindi iyak, layong sasaya naman sila at hindi magiging miserable. She want everything to end already. Gusto na niyang bumalik sa dati ang lahat. Kinalma muna niya ang sarili niya bago siya nagmaneho pauwi na tila ba walang nangyari. Hindi niya maaring ipakita sa anak niya ang pag-iyak niya. Although her eyes can't lie. Iniwan niya kasi ang bata sa daddy nito. Buti na lang, nang dumating siya sa bahay ay tulog na ang anak niya. Si Timothy ang sumalubong sa kanya at agad nitong napansin ang pamumugto ng mga mata ni Helena. What's with your eyes? Umiwas ng tingin si Helena at dumiretso sa fridge to get some cold water. Masyadong mainit ang ulo niya kanina. She needed to chill. I had a dramatic session with mom. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng binata. He can't help but concern himself with her. I had an argument with mommy, Tim. She heard that I was planning on filing a case against Ate Helen. She cried to me on bended knees.
I can't bear see her kneeling down on me just because of Ate Helen. She's not even worth it. What? Pero hindi siya titigil hanggat wala tayong ginagawang aksyon laban sa kanya. Who knows kung ano pa ang kaya niyang gawin. That's exactly my point, Tim. But I told her that na kung gusto niyang iatras ko ang pagkakaso ko kay Ate Helen, I will move out of this whole use. Ayaw ko na. Ako na lang ang aalis for good. What about me? If you want to come, you can come. Don't think I can go with you. Nagitla si Helena at bahagyang napaatras. She wouldn't be so surprised though, because you will come with me. Ha! You don't need to go far away, Helena. You can live with me. Hindi ka lalayo. Hindi ka lalayo dahil naaalala na kita. I finally got back my memories with you, Helena. Finally. Helena was stunned for a moment. Nanlamig siya sa kinatatyuan niya. She felt something in her chest that exploded. Kung tibok ng puso lang niya ang pakikinggan, sobrang lakas noon at kulang na lang ay lumuwa ito mula sa kanyang bib. Nang maproseso ng utak niya ang lahat-lahat ng iyon ay napatalon siya sa tuwa at napayakap sa binata. Really? Oh my gosh, Tim. Tuwang-tuwa niyang sagot. Sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya kay Timothy ay tila hindi na ito makahinga. Yes, at hinding-hindi ka na makakalimutan nito ngayon. He sealed her with a passionate kiss. Mabilis lang yun pero napakasarap sa pakiramdam ni Helena. I love you, Helena. He whispered in her ears habang yakap-yakap niya ang dalaga. Parang ayaw na nga niya ito ng pakawalan pa. Kahit maghapon magdamag pa silang magyakapan ay ayos lang sa kanya. I love you so much, Timothy. What are you guys doing? Nakangiwing tanong ng isang munting tinig sa kanilang likuran. Napahiwalay tuloy ang dalawa mula sa pagkakayap sa isa't isa. Oh, Tinsley. It's all thanks to you, sweetie. Naguguluhan na nagtainggong ang bata. What do you mean, Daddy? Tinsley, gising ka na. Ang bilis mo naman matulog. Nagtatakang tanong ni Tim. But, Tim, bakit mo iyan natanong? Panay ang kwentuhan naming dalawa ng anak natin, Helena. May advantage rin pala ang pagiging madaldal nitong batang natatawang kwento ni Timothy. The way she talked about US to me, unti-unti kong naalala ang lahat. Actually, I have been constantly seeing you in my memories pero pautay-utay lang iyon. It's like chunk memories at ayaw ko munang magsalita habang hindi pa klaro ang lahat sa isip ko. But just today, naging klaro ang lahat sa isip ko. I finally remembered you, US. At hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Really? Oh, baby, you are indeed an angel sent to US. Ani Helena sabay buhat sa anak nila. Pinaliguan niya pa ito ng halik. Narinig pa nilang napasinghot si Helena. Napakunot ng noo si Timothy. Hey, bakit parang umiiyak ka naman yata? Tim, sa dami kasi ng pangit na nangyari sa mga araw, linggo at buwang nagdaan, ngayon ko lang naramdaman ulit ang saya. Pakiramdam ko, sulit lahat ng pinagdaanan ko nang malaman kong nagbalik na ang alaala mo, God knows how I was patiently waiting for this moment to arrive. I swear, Mommy, everything will be okay, right? Inosenteng tanong ng anak nila. Yes, sweetheart, nararamdaman ko. Ngayong nagbalik na ang alaala ng daddy mo, babalik na rin sa dati ang lahat. You know what? Nagluto ako kanina while tita was away. Hindi ko alam sa opisina mo pala nagpunta. Yeah. She brought me a lunch. Hindi ko na rin nakain dahil nagkagulo kami doon kanina. Tuloy ay hindi nakagalaw ng ayos ang mga staffs ko doon. Well, I guess your mom just want you and Helen to be back together again like close siblings. Tulad ng dati. Ayaw lang siguro niya na tuluyan kayong magkasira ang dalawa. Pumasok na nga lang tayo, Tim. Let's eat what you prepared. Pag-iiba nito ng topic. Ayaw na muna niyang isipin ang ate niya ngayon. Sa totoo lang, kung sakali man na magpakumbaba ito at ihingi ng patawad ang lahat ng mga kasalanang nagawa niya ay ayos lang naman kay Helena. Baka mapatawad pa niya ito ng unti-unti. Pero kapag patuloy lang itong manggugulo, hindi na niya alam kung mabibigyan niya pa ang ate niya ng puwang sa puso niya. Nga pala, where's daddy?
Out of nowhere na tanong ni Helena sa kalagitnaan ng pagkain nila. Oh, he's upstairs. Nagpapahinga for sure. Why? Wala lang. Hindi siya masyadong naglalabas ngayon, Kanina ba nakasama niyo siya? Nagtatakang tanong muli ni Helena. Yup. Nakipaglaro siya kay Tinsley kanina. Mabuti naman. They're getting old. Buti na lang at naabutan pa nila ang apo nila. Gusto mo dagdagan na natin, Pagbibiro pa ni Tim. Baliw. Dagdag ka dyan. We need to see your doctor tomorrow nang malaman natin kung ano ng kalagayan mo, kung totally recovered ka na talaga. That's not a problem, Helena. I'll willingly go. Basta ba ikaw ang kasama ko? Take me anywhere you want. Daming sinasabi. Kumain ka na lang riyan. Bakit ikaw? Tatawagan ko lang si daddy nang makakain na rin siya. Tumayo na muna si Helena para puntahan ang daddy niya. Sinilip niya ang kwarto nito dahil bahagyang bukas ang pintuan. Hindi nasaraduhan. But her dad isn't on the bed. Napakunot siya ng noo bago tuluyang pumasok sa loob. Dad! Tawag niya. But no one answered her. Tinangka niyang sumilip na nakaawang na pintuan ng banyo. Daddy, therapy sa labas. Nagluto si Timothy Daddy. Tandang padamdam panipik. Napasinghap siya nang makita niya ang daddy niya na nakahandusay sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo. Probably from the wound in his head. Hindi niya nagawang kumurap nung umpisa. But she screamed. She literally screamed out loud. Daddy. Sigaw niya sa kanya, inakay ang ama niya. Pinulsuhan niya ito agad. He's still breathing. Nagmamadaling pinuntahan siya ni Timothy sa kwarto dahil sa pagsigaw nito. Halos masabsob na nga siya sa pagmamadali niyang takbuhin ang kwarto ng daddy ni Helena. What happened? Nag-aalala nitong tanong. Nakita na lang niya na nakahandusay ang daddy ng babaeng mahal niya sa sahig samantalang si Helena naman ay iyak ng iyak. Tim, si dad. Dalhin natin siya sa hospital. Bilasan mo. Agad nilang sinugod ito sa hospital. Dala-dala pa nila si Tinsley. Layik ng iyak ang bata at iniisip na agad na mamamatay ang granddaddy niya. Lang oras din ang nakakalipas nang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Nanginginig pa ang mga kamay ni Helena nang hawakan niya ang doktor. Maging ang tuhod niya ay nangangatog. Para siyang matutamba anumang oras. Doc, kumusta ang lagay ng daddy ko? Tanong ni Helena. Namumugto na naman ang mga mata niya. Bakit naman ganun? Pansamantala lang naman siyang naging masaya pero may matinding lungkot agad na kapalit iyon. Your dad is okay now. Stable na siya. Mabuti na lang at naisugod agad sa hospital. His head got strongly injured. I guess nabagok yun in something inside the bathroom where you found him. We need blood transfusion, Miss De Guzman. Kailangan niyang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. IL can donate. Sigurado ho ba kayo, Miss De Guzman? We have requirements before you undergo the process. You need to condition your body first. Tell me if you are ready. We need at least 2 bags of blood. In your case, I guess you can only donate a bag. Your dad is type AB. It's a rare type of blood and limited lang kasi ang ganyang dugo dito. Ubusan din. Marami ring pasyenteng nangangailangan. I suggest you find another blood donor who can help you. Leon lamang ang sinabi ng doktor bago ito tuluyang umalis. Napakagat ng labi niya si Helena. Saan sila kukuha ng isa? Nagbabadya na namang tumulo ang mga luha niya. Sobra-sobra na talaga ang nangyayari. Sunod-sunod, hindi man lang sila pinagpahinga. Helena, you can't do it alone. You need someone to help you, perhaps. Si Ate Helen. Tuldok-tuldok panipik. Nanlulumo niyang wika. How can she approach her sister in a time like this? Hindi maganda ang relasyon nila ngayon. Bakit kasi nagkandeleze leche na ang lahat ngayon? Hindi na niya alam ang gagawin niya. Napasandal na lamang siya sa dingding habang inihihilamos ang kanyang palad. I don't think I can convince her, Tim. Mababaliw na ako. If you can't, maybe Elle could. Napaangat ng kanyang tingin si Helena. Ayaw niyang iasa sa ibang tao ang pagdating sa bagay na ta. But if Timothy is willing, makhang mabilis nitong makukuha ang loob ng Ate Helen niya. Sa tingin ko naman, hindi niya mahihindian ang daddy niyo, di ba? How I wish, Tim. Sana lang talaga ganyan din siya mag-isip.
Hindi nila alam kung saan nila hahanapin si Helen pero dahil may contact sa kanya si Timothy ay makikipag-usap siya rito at ibabalita niya ang nangyari sa daddy nito. Kung hindi pa talaga ito matablan ng habag ay mas lalo niya lang talagang papatunayan sa kanila na hindi na nga talaga pamilya ang tingin niya sa kanilang lahat. Umaasa pa rin sila, that there will always be a beauty in every person no matter how evil they become. Nagmamadali ring sumugod ang mommy ni Helena sa hospital after she knew what happened. Hindi talaga malalaman kung kailan ang aksidente. Naaawa siya sa daddy niya. Masyado na kasi silang wala sa bahay. Madalas na sa labas. Hindi na nila napagtutuunan ng pansin ang mommy at daddy nila na walang kasama sa bahay. Naaawa siya sa sinapit nito. Hindi niya maipagkakaila na tumatanda na rin ang mga magulang nila. Hindi na kasing lakas ng dati. Nakakalungkot lang na kung saan naman dapat iisa sila bilang pamilya, doon naman sila nagkakasira-sira. Wala pa rin ba kayong contact sa kakambal mo? Nag-aalalang tanong ng mommy ni Helena sa kanya. Namamugto ang mata nito kay iyak. Siya rin kasi ang nagpuyat kababant ay sa daddy nila. Helena just bitterly glanced at her mom and answered, "Not yet." Si Timothy na ang bahala na mag-contact sa kanya, I'm not sure if she's going to believe me, that's why. Kilala mo naman iyon. She's head over heels with Timothy. Patawarin mo ako sa nangyari, anak. Hindi ko sinasadya na iparamdam sa iyo na ang ate Helen mo lang ang importante at mahal ko. Parehas ko kayong mahal. Parehas kayong hindi ko kayang mawala. Kaya naman, sana mabuo na tayo. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pagsubok para lang sa wala. Kaya kung ano man ang nangyayari sa pamilya natin ngayon, hindi dahil ito ang deserve natin, kundi dahil sinusubok tayo ng Panginoon. At para mas mapatatag tayo bilang isang pamilya, napabuntong hininga na lamang si Helena. Hindi niya naman kayang chin ang mommy niya. How can she do that? She also had mistakes in her past pero paulit-ulit siyang pinapatawad ng mommy niya. Ang kapal naman siguro ng mukha niya kung tatanggi siya sa mommy niya. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya galit na galit dito. Galit siya sa katotohanan that her mom could beg just for Helen. Leon ang hindi niya maatim. Sukdulan na kasi ang kasamaan ng ate Helen niya. Kung sakali mana, ito ang dapat na humingi ng tawad sa kanila. Siya ang nararapat na humarap sa kanya at hindi ang mommy nila na naiipit lang naman sa sitwasyon. I'm not mad at you, mom. Kung mayroon mang dahilan ng pagsama ng loob ko, hindi ikaw yun kundi si ate Helen. Mabait ako, mom. Kilala mo ako. If ever she would beg for forgiveness, hindi naman ako demonyo para hindi iyon tanggapin. Even God forgives sinner. Sino ako para hindi? I always wanted us to be complete, mom. Alam mo yan. Si ate Helen lang naman kasi ang matigas, Ngayon masusubok kung hanggang kailan ang katigasan niya gayong si daddy na ang nakarete sa hospital at nangangailangan ng tulong niya. Mahabang salaysay nito. Sisigot pa sana ang mommy niya pero sabay silang napalingon sa may pintuan sa gulat nang bigla na lang sumulpot si Timothy at mukhang galing sa pagtakbo. Hinihingal pa itong huminto sa tapat nilang dalawa. Napataas ng isang kilay si Helena. Team, may balita na ba kay ate Helen? Ano, did you reach her? Bawat isa sa kanila sa silid na iyon ay pidgel pa ang hininga habang hinihintay na sumagot si Timothy. Pumapayag daw siya. Napayes sa isipan niya si Helena. She bit her lower lip. Hindi niya maipaliwanag pero nabuhayan siya bigla. But she's not in a healthy state at the moment. Kung anong pagsilip ng tuwa sa mga labi nilang lahat ay mabilis din itong nabawi. Anong ibig mong sabihin? She's at her psychiatrist friend. Ang sabi ng kaibigan niya, hindi biro ang mental state ng kapatid mo ngayon. She's willing. Nakakausap naman siya ng maayos. Kailangan lang niya na bawiin ang lakas niya and then she's ready to donate. That's good. But dad needs the blood as soon as possible.